Lahat tayo ay may tanong sa Diyos, lalo na kapag masakit, magulo at tahimik ang sagot. Ito ang tanong ng puso at hinahanap natin ang sagot ng Diyos. Welcome to A28 Faith Sessions. Sa linggong ito, ang ating topic ay tungkol sa katanungan, why do bad things happen to good people? At bakit hinahayaan ito ng Diyos? Madalas nating tanong, Lord, mabuti naman ako bakit parang ako pa yung nasasaktan? Pero bago natin tanungin ang Diyos, kailangan muna nating linawin ang isang bagay. Una, sa mata ng Diyos, wala talagang perpekto or wala talagang mabuting tao. Paano ko nasabi? Basahin natin. Romans 3:10. Walang matuwid, wala kahit isa. Hindi ito para malitin tayo, kundi para ipaalala na lahat tayo ay may kahinaan. Lahat tayo nangangailangan ng Diyos. Hindi nangyayari ang masama dahil mabuting tao tayo o sobrang bait mo. At hindi rin dahil sobrang sama mo o sobrang sama natin. Nangyayari ito dahil tao tayo sa isang sirang mundo. Remember Genesis chapter 3. It marks humanity's transition from innocence to disobedience when Adam and Eve, tempted by the serpent, ate from the forbidden tree of knowledge of good and evil. This act of rebellion introduced sin, shame, and mortality into the world, resulting in their expulsion from the Garden of Eden and divine curses. So dito nagsimula ang lahat. Sinira ng dyablo ang magandang creation ng ating Diyos. At dahil nga sa napasok na ng kasalanan, sina Adam and Eve o ang tao, dito na nagsimula ang destruction. Pangalawang dahilan kung bakit nangyayari ang mga masasamang bagay sa mga mabubuting tao. Pangalawa, nabubuhay tayo sa broken world. Gaya nga na sinabi ko, simula nang pinasok ng kasalanan, ang buhay natin o ang buhay ng tao mula kina Adam and Eve ay nasira na talaga yung ating mundo. Ang ating pagkatao, kahit mabuting tao na dadamay, may sakit na hindi pinili, may lungkot na hindi inimbita, may pagkawala na hindi hiniling. Hindi dahil gusto ng Diyos, kundi dahil nasira ang mundo dahil sa kasalanan. Ito ay mababasa natin sa Romans 8:22. Sabi dito, ang buong sangnilikha ay dumaraing at nagtitiis. Pangatlong dahilan, may free will ang tao at may epekto ang desisyon. Galatians 6:7. Ang anumang itinanim ng tao, siya rin ang aanihin. Minsan ang sakit ay bunga ng maling desisyon ng iba, pananakit ng kapwa, at kapabayaan ng tao. Hindi lahat ng pain ay gawa ng Diyos, pero kahit hindi niya gawa o ginawa, hindi niya tayo iniiwan sa gitna nito. Pang-apat na dahilan, may layunin kaya hindi agad malinaw. Romans 8:28. Ang lahat ng bagay ay gumagawa para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Diyos. Hindi sinabing lahat ng nangyayari ay mabuti, pero sinabing kayang gamitin ng Diyos ang lahat. Ang pain ay pwedeng sumira o humubog, depende kung kanino kakakapit. Ito ang pinakamatinding katotohanan. Hindi malayo ang Diyos sa sakit. Si Jesus mismo ang patunay. Isaiah 53:3. Siya ay lubhang nagdusa at pinarangalan ng kalungkutan. Kung nasasaktan ka ngayon, alam ng Diyos ang pakiramdam mo. Kaya kapag tinanong mo, bakit may masamang nangyayari sa mabuting tao? Ang sagot, minsan ay hindi paliwanag, kundi presensya. Hindi lahat ng tanong ay may sagot agad, pero lahat ng sakit may kasamang Diyos. At laging tandaan na wala talagang mabuting tao sa mundo. Lahat ay merong bahid ng kasalanan or kasamaan dahil nga sa pagkakasala nila Eva at Adan. At dahil sa kasalanan yun na minana natin, ay nakontaminate na ang mundong ito ng kasamaan o ng kasalanan. Kaya imbes na itanong natin na kung bakit nangyayari ang mga masasamang bagay sa mga mabubuting tao dito sa mundo, ay mas mainam na
itanong natin kung ano ang magagawa ng Diyos para dito. Tandaan na ang tanging taong nabuhay sa mundong ito ng matuwid at mabuti ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Siya ang patunay na kahit tayo ay tao lamang ay kaya nating mapagtagumpayan ang mga bagay na ito kasama ang Diyos. Dahil kung wala ang Diyos, wala rin tayong magagawa. Kung nakarelate ka sa mensaheng ito, hindi ka nag-iisa. Kung may tanong ka sa Diyos, ilagay mo sa comments baka yan na ang susunod nating pag-uusapan. Don't forget to like, subscribe at i-share ito sa mga taong kailangang makarinig nito today. This is 828 Faith Sessions kung saan ang panampalataya ay totoo at ang Diyos ay mabuti at malapit.